Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping. O, pag-usapan natin kung si Martires. Ha? Dilima, binisto ang masamang balak ni Martires. Ha? Vlog ito na Atty. Enzo, ha? O, pakinggan natin. Hindi mawawala sa atin ang magduda, magsuspecha na baka nga ang balak ay baka aaksyonan niya kaagad pag nakuha na-submit na yung counter affidavit at hindi malayo yung i-dismiss. And then kapag i-dismiss yan, necessarily, that would have an effect on the impeachment case. I think tama si Senator Lino na if this goes Si Atty. Lorna Capunan. to trial, lalabas ang evidence. And Yes. that's what VP Sara and her team don't want to happen. So, yun. Nakikita natin yung move ng ombudsman, no? Basang-basa, tama ka, Senator Lai, na in the remaining days, he has 2 or 3 weeks hanggang July 27. Pwede niyang sabihin na no probable cause, dismiss. Gagamitin ngayon yan Exactly. ng defense team to say, o tingnan mo, Sandigan Bayan, which is a criminal, ombudsman, which is criminal in nature, no probable cause. Sasabihin Kaya nga, rin I nila yung pending, ang kaso sa Tapos siya Supreme sa Court. Supreme Court din. So, lahat yan magkatugma-tugma. It could be really part of the strategy na yan na, nakikita na, nababasa na. So, this is really cause for concern. Kasi ang pinaka-ano lang naman yan, pinaka-objective is hanggat maaari, hindi dapat magkaroon ng trial proper. Enzo Recto. Ang galing ni Atty. Laila de Lima. No? Ha? Pwede, di ba mga friend? Paglayas nito si Martires, sino ipapalit ni... Ang pipili na mag-a-appoint na, si Bongbong, di ba? Siya na ang magpapalit dito. Kaya bago lumayas siguro itong kampo ni Digong, diba? Ang problema mga friend, ito pag-usapan na natin to, no? Mahaba pa ho yan. Ang problema, papayag naman kaya dapat pag ito dinismiss, pag ito hindi natuloy, magwawala na hong masang Pilipinas. Hindi na ho papayag. Oo. Sa tansya ko lang pag hindi pa kayo gumalaw, hindi pa gumalaw ang mga taong bayan dito sa ginagawang kahayupan na to, na gaya nga na sinasabi ni Secretary Llamas, hindi naman tayo napakatalino. Pero halatang halata naman na binobobo na nitong mga to ang sambayan ng Pilipino. Yun nga lang sa forthwith, di ba? Immediate sana, karaka-karaka, aksyon na ng Senado, pero sabi ni Justice Cordero, ano kayo? Inupuan niya tapos apurahin niyo kami? Hindi pwede. Ganon yun. Ha? Kung mali ang ginagawa ko, reklamo niyo ako sa Supreme Court. Supreme Court. Diba? Wala silang bukang bubig kundi Supreme Court. Diba? Hindi niyo ba natatandaan, mga pre? Nung dinakip si Digong, at biglang may nagsisigaw ng mga kampo ni Digong. May TRO, naglabas ng TRO kay Supreme Court. Pigilin yung tawagan yung tower. Eto, hawak ko. Yung pala, fake news. Abogado rin yata yun. Kalimutan ko pangalan nun. Nagtatatarang siya. Pigilin ang meron TRO, TRO. Yung pala, wala. Supreme Court na naman. Di ba? Sabi Supreme Court, walang TRO. Ewan ko ano nangyari sa kandidato yun, natalo yata. Kalimutan ko pangalan di ba? Eto Supreme Court, si Jesus Cordero, di ba? Kung may mali ako, pailan niyo ako ng kaso sa Supreme Court. So, puro Supreme Court ho, di ba? Duda ho sila bakit duda sila dito kay Martires? Appointee ni Digong. Ngayon, kung itong si Martires appointee ni Digong, sino ba nandoon sa Supreme Court? Halos lahat yata ro sa Supreme Court appointee ni Digong. Mas marami appointee niya doon bago siya bumaba. Kaya wala ho talagang patutungan.
gaya ang sabi nila, mga friend, sabi nila, talagang gagawin nila lahat ng paraan para wag magkaroon ng impeachment trial sa Senado. Ngayon ho ang araw para sumagot si Sara Duterte sa summon. Wala. Bakit? Ayan doon siya sa Australia. Di ba? Mahihirapan ho yan. Ito pa Senate Charter process scenes as biggest victim in VP Duterte impeachment. Si Attorney Cayosa, 23 na ng June ngayon at ngayon ang last day ng paghihintay natin sa magiging tugon ng Vice Presidente doon sa Senate summons. Kausapin natin tungkol dito ang isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. galing, no? Constitutional law expert. Past president of Integrated Bar of the Philippines. 6 hours ago ito. At meron ho ito 54,247 views. Pakinggan natin. natin sa programa on Zoom, Attorney Domingo Cayosa. Good morning, Attorney! Peter Atica joining you on Balita Patan. Kumusta ka po? Good morning at magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyo. Good morning, sir. So, dami na nga problema, dumagdag pa. Deadline naman daw to, deadline lang. What can we expect, sir, for today? Ang dami kasing mga haka-haka, kuro-kuro na baka hindi sumagot, baka mag-file ng ganito, baka ang sabihin ni ganire, baka hintayin pa ang Supreme Court. What do you think will happen today, sir? Well, Sa to lang, mga friend. Ano ba ang maisasagot ni Sara Duterte sa mga akusasyon sa kanya? Na siya na mismo, parang gaya rin ng tatay niya. Gagawin din nila lahat ni Kupmang, ang paraan para hindi masalang si Duterte sa September. Dahil lahat ng mga kaso niya, inamin na niya sa Senado, ang dami ng wala naman sila na pwedeng, maski sinong abogado pa, mo dun, may hirapan ho yun. Kaya ang ginagawa nila doon din sa dahig, pigilan. At yun nga, interim release, na hindi na ulit ako gagawa ng krimen, mga ganito ganon, may sakit ako, Kaya nga ako, di ba? Pag pumayag ang ICC, tama si Attorney Libayan. Bulok tong ICC na to. Mantay mo, para i-release nyo yan, kundi kayo mahirap po magaling yan, di ba? Nandiyan na nga sa inyo sigurado na kayong hindi yan makakatakas. May mga doktor naman dyan sa ICC, kung ano kinakain, mas kinaano gusto pakain. Kung pwede nga lang, yung mga chipay ni Digong, papasukin para hindi mamayat si Digong diba? Pero yung i-grant yung interim release, naku putay na, para kayong nagpakawala ng para kayong nagpakawala ng isang napakabangis na kampon ni Satanas. Hindi tayo nagsasabi niyan. Siya mismo ang nagsasabi niyan na gusto niya sa na alam niyang sa impyerno siya pupunta. Tahatakin pangaraw niya si Senator Risa Hontiveros. Dahil sabi ni Atty. Risa Hontiveros, wala ho akong planong pumunta sa impyerno. Hahatakin kita. Yan. Ito naman si Sara, no? Baka ang katakot nila nitong mga kampo ni Sara, pag si Sara na ang naging presidente ng impyerno, hindi sila bigyan ng posisyon ni Sara bilang presidente ng impyerno. Pag itong mga kampo niya na hindi sila mabigyan ng, baka may senador sa impyerno Nanginang yan. Visit, natin si Atty. Cayosa. Putangin na. think and I hope na sasagot sila sapagkat kung magpakatotoo sila, sabi naman nila matagal na silang ready. At nung Sabado pa dapat ang deadline, kaya lang dahil it fell yun ang sabi ni Sara Duterte, matagal na ako ready, gusto ko na bloodbath kung ano pagsasabi. Pero kabaliktaran ho nun ng
ang galaw eh. Parang yung tatay niya rin, di ba? Oh, kung ano dinadaldal, pero kabaligtaran, galit ako sa druga. Putang ina siya pala. Sabi ni Los Cañas sa Matabato, lords of all drug lords. Putang ina. Ay nako, kawawa ho talaga Pilipinas. Taong bayan, ako gumalaw na kayo. Wala na ho kayong aasahan dito sa galawan na to. Mahihirapan hong magtatrial, pakikita yung mga ebidensya sa Senado. Senado na nga pumipigil eh. Oh. Pumasok pa ngayon si Martires. Oh, imbestiga rin siya, paputan. Ang daming nagtataka bakit nagkakadara pa siya mag-imbestiga ngayon kung kailan siya bababa na. Ang hirap yan. Papayag ba kayo mga kababayan natin, ha? Ginagago kayo nito mga to? Oo. Pinapasweldo lang ho natin lahat ng mga to, di ba? Saan ba kumukuha ng sweldo itong mga tuloy? Non-working day by law, it is extended to the next working day, kaya Monday. So, they had more than enough time, hindi naman lingid sa kanilang kaalaman kung ano ang nilalaman ng complaint. So, dapat ready na sila at maghain na sila ng kanilang answer. Kung meron man silang Noon pa talaga dapat sila ready, Atty. Cayosa. Puta yan eh. Dapat noon pa na umpisa niyang trial na yan. Kaya lang hindi nga iba interpretasyon ni Tis Escudero sa Portpuet eh. O, di ba? Puwet ang Portpuet. O. Tuloy. yung mga ibang argumento, pwede naman nilang idagdag yun dun sa kanilang answer para minsanan na so that the issues are joined at may schedule na yung trial. Okay. Attorney Cayosa, yung pong binabanggit ko kanina na will it be an effective ploy para sa defense ni VP Sara to invoke na merong kaming hinain sa Korte Suprema? Hintayin muna natin yon. Hindi pwede yun. Nakita mo? Korte Suprema punta nila eh. Bakit? Puro appointed hindi kong inasok ko Korte Suprema. Tuloy. Pero sabi na Atty. Cayosa, hindi pwede yun, ha? Tuloy. That wala namang temporary restraining order o injunction mula sa Korte Suprema. Wala namang development o movement yung matagal na nilang inihain na petition sa Supreme Court. Pangalawa, yung Senate... Siguro hirap na hirap yung nasa Korte Suprema kung ano gagawin nila eh. Doon sa hinahain ni Sara Duterte doon. Lalabas na. Bukong-buko eh. Mga pren eh. Bayan mo to si Martires eh. Maski na magre-resign naman na ako eh. Diba? Wala na talagang oo. Ha? Ito yata si Martires, ito umaawat na pakita ni Digong yung salin niya. Diba? Ano ba yan? As in impeachment court is an independent constitution. Samantala si BP Leni Robredo, bago bumaba, pinakita lahat yung salin. Yan salin ko. Wala akong ninakaw, maski piso. Saka siya bumaba at siya nanahimik na. Maraming sinasabi na dapat tumakbo sa Senado. Hindi di ba dating sinabi ko na hindi ho yung papasok sa Senado. Kasi alam na ni BP Leni kung ano itsura ng Senado eh. Di ba? Mabababoy lang siya. Puro baboy na halos yun nandun eh. Tuloy. Constitutional body that is not under the Supreme Court. As a matter of fact, anuman ang desisyon ng Senado, it's not appealable to the Supreme Court. So, the Senate as an impeachment tribunal is supreme by itself. Kung ano ang kanilang desisyon, yun. Hindi pwedeng i-apela sa Supreme Court. So, hindi dapat maantala, hindi maganda at hindi tama at hindi pwedeng argumento o kaya request na i-delay pa yung hearing dahil meron silang nakabinbin na petition. Opo. Gano'n naman pala eh. Bakit ayaw pa nilang no? Pwede naman pala pag inakwit na Senado, hindi na pwedeng i-appeal sa Supreme Court. So, acquitted na si Sara Duterte. Di ba? Sabi ni Atty. Cayosa yan, ha? Ba't ayaw pa, di ba? Bakit? Kasi nga, titihaya ho talaga kung gaano yung mga ebidensyang ialatag. Ha? At kung gaano
lalabas din ho dyan, pag inakwit na Senado yan, sa tambak-tambak na ebidensyang inilalatag nitong Kongreso, itong mga prosecutor na to, ilalabas ho talagang napakahayop ng kung sino man ang mag-a-acquit dyan. Hindi ho siya tao. Tama, kampon din siya ng mga halimaw. Mantakin mo yung mga Perez Piatos, pinagmumura si presidente. Yun lang, impeachable na convicted na siya Pinapapatay niya yung presidente, meron siyang hitman, meron siyang, di ba? Kung mausap siya ng hitman, trabaho ba yun? Paano mo yun isasabing not guilty? Mukha niya yun nandun. Isa lang doon sa 7 impeachment impeachment yung mga kaso 7 article of impeachment 7 doon lang sa pinapapatay niya yung first lady saka yung presidente saka yung speaker of the house sabit na ron hindi na kailangan pa 6 yun na lang ang pagtatalunan. Paano nila i-acquit yun? Sige nga, dagdag mo pa yung mga acknowledgement receipt na kung sino-sinong nakapangalan na walang record sa PSA, hindi rin maipaliwanag. Yung dalawa lang tapos na kaso, hindi na haba masyadong sa dami ng mga utak na to, ewan ko. Kagaya sabi ni Secretary Ronald Llamas, hindi naman tayo napakatalino, pero kitang-kita naman na binobobo ang sambayan ng Pilipino. Kailangan pa bang pagdebatihan yung 7 articles of impeachment? Doon lang sa 2, tapos na isa lang nga ang kailangan doon sa 7. Pag na convict siya sa isa, doon sa 7, convicted na siya. Paano mo nga? Sige nga. Tangina, hindi na. Secretary Ronald Llamas na naman. Hindi ho tayo matalino. Pero wag naman ho tayong masyadong binobobo. Galit na si Secretary Llamas. Yan lang ho yan, putik yan. Ito yung tsura na to Pumasok na si Martires. Tama si Atty. At si Senadora Laia de Lima at saka si Atty. Lona Capone. Kitang-kita na nila pag dinismiss, no probable cause, tapos. Dinismiss na ika ng ombudsman. Tangin na yan. Hindi naman pwede sabihin ng ombudsman, may probable cause, ipapasa niya sa Sandigan Bayan. Sabi, di ba? Kung may nakita probable cause, yung ombudsman, ipapasa niya sa Sandigan Bayan. Hindi malayo kong gawin yun, sabi nga nila, di ba? Makarating man sa Sandigan Bayan, hindi rin natin alam, baka pati sa Sandigan Bayan, may mga tao pa rin si Digong. Antibay ho nito sindikato na to. Sino ba hindi magsasabing matibay ito, mga brad? Nang naupo ang halimaw, itong si Digong, inappoint niya agad Michael Yang, economic advisor, in check. May nagreklamo ba ng mga Pilipino? Nanood. Inappoint niyang spiritual advisor niya, yung kampo ni hangdo, nakakulong yung gago. Siya raw ang appointed son, baliw. Then, the rest is history. Patay. Patayin. Tapos, red tag dito, red tag doon. Red tag dito, red tag doon. Tapos, yung SMMI. Truth doesn't matter. Inang yan. May sarili. Kaya naiisip ko tuloy si Ka-Percy, di ba? Meron programa si Digong, gabi ng lagim, sabi ni Ka-Percy. May mantaki mo na yung programa niya, alas 12 yata ng ating gabi. Meron bang ganun? Siya lang ang ganun. Kaya tawag ni Ka-Percy, gabi ng lagim. Ano ba? Galaw-galaw, kung may time. Hindi yung it's showtime kayo na it's showtime, itbulaga. Delikado na ho sitwasyon. Sobra na ho, gaya nga sinabi ni Secretary Ronald Llamas at saka nilang Idol Christian Esguerra, masyado na ho ginagago nitong Duterte ang Pilipinas.
Wala na nga sa posisyon, ginugulo pa. O, di ba sabi ko, iimik si Atty. Claire Castro tungkol sa pinagdakdak nito si Sara Duterte sa Australia, Melbourne ba? O, puta na. Minamaliit niya yung puta ng San Juanico Bridge na napakatibay. Tinayo nung matandang Marcos Sr. Oo. Tangina, hindi kagaya ng tinayo niya. Puta, dito sa Isabela na. Bisikleta lang ang pwedeng dumaan tsaka motorsiklo. Putangina, ang kakapal na mukha nito mga putang ina nito. Sa totoo lang, mapapamura ka. No, itong pamilya na ito. Grabe. Ang kakapal ng mukha. Pero yun nga, sad to say, walang anong ginagawa ng ang tagal pa rin ng hindi niyo ba pwedeng tanongin doon sa ICC kailan ba dadating yung warrant of arrest ni Bato? Ha? Nahuli na yung ulo eh. Oh, yung Galamay naging senador pa. Oh, di ba? Ano ba? Hirap pong banggain talaga pag yung sa dami ng kwarta, no? Maski yung mga rally-rally na yan sa Melbourne, puta, hindi ako naniniwalang hindi sila gumagasa dyan. Kung ano yung, mas malaki ho siguro ang gastos dyan. Yung mga coordinator dyan sa ibang bansa na yan. Kasi hindi ho pwedeng lokohin dyan eh. Pag sinabi nila na $500 ang kada isa o $200 o $300, hindi lang ho siguro baka kung gano'n baka hindi ho pupunta kung gano'n lang kabarya. Hindi kagaya ho rin sa Pilipinas. 500 ka ang bibigay kada pupunta sa makikisama at magsisigaw dito ng Duterte. Pagdating na puta na bibigyan ng 200, kakapunin ng coordinator yung sobra. Kawawa masa Pilipino. O tagdag yan. Ano ba to? Ha? Yan ang ko dyan mga friend. Yan ang ating pinagkikwentuhan ngayon. Kahina-hinala rin talaga yung galaw nitong Martires na to no? Doon lang sa Parmali. Ang kinasuhan lang yata na itong na to si kalimutan ko pangalan, teka yung Christopher Lau, yun lang yata ang nakasuhan ng Sandigang Bayan Sandigang Bayan pa nagkaso. Sinampahan yata ng kaso sa ombudsman. Pero nakapagpiyansa na yung Christopher Lau. Laya na siya. Billion ho pinag-uusapan dyan. At nung nag-hearing si Dick Gordon, Blue Ribbon Committee na sinasabi, walang ginawa si Digong kung hindi pagmumurahin si Gordon. Ganun. Ganun kahayop, no? Nag-iimbestiga si Dick Gordon tungkol sa korupsyon na nangyari na bilyon-bilyon ng halaga. Si Digong nagngingit-ngit sa investigasyon ni Gordon. Gaano kahayop yan? Sige nga. May nangyari ba? Tutuloy sana yung investigasyon nung bumaba na ito si Digong. Pinapipirma yung mga senador. Walang nagsipirma. Bakit? Ayaw nila raw Kasi baka masabit daw si Digong. Utangin na yan. Wala naman to. Malungkot to talaga. Pero yun nga, wala naman sila sinasabi itong magagaling na to na nakamatay ka ang taong bayan. Taong bayan. Hindi, ano pa ba hiniintay ninyo? Kitang-kita na ho kung paano ginagago ang taong bayan, ang may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Ginagago na ho yung tayo nitong mga pinasuisweldo ho natin. Tingnan natin kung may oras pa. Total marami na ako nasabi. Ano po ba exactly ang hinihingi mula sa kampo ng Vice Presidente? Nagbigay naman po na sila ng kanilang ad cautelam pleading, no? So sinasabi naman nila na for the sake of caution, magko-comply naman sila, pero hindi naman sila fully magko-concede sa proseso ng impeachment court. So, if nagbigay naman na po sila ng ad cautelam na pleading, enough na po ba yun para sabihin na magpapakita naman kami and di na namin kailangan sumagot dito sa summons pa? Hindi ho sapat yun, sapagkat yung final ng kanilang mga defense lawyer
yung appearance lang at cautela. Ibig sabihin, yan yung pagkana ng mga abogado, kung meron silang posisyon, hindi sila sigurado, para manigurado, sige, sumunod muna tayo kahit sa tingin natin wala silang jurisdiction. Yun ang ibig sabihin nun. Pero yung final nila, hindi naman yun yung answer na sinasabi ng Constitution. Appearance as counsel lamang po yun. So kinakailangan today, mag-file pa rin sila ng answer. Yun pong hinihingi ba ay yung sagot doon sa mga impeachment, articles of impeachment laban sa kanya? Yun po ba yung kailangan nila sagutin, attorney? Tama, yun yung sagot dun sa 31 pages na impeachment complaint na inihain ng more than 2/3 of the elected congressman ng 19th Congress. Yun ho ang kinakailangang sagutin niya. Malinaw naman yun, very, very specific. At sinabi na rin kung ano yung mga ebidensya, ano yung basehan noon. So, dapat madali na lang nilang sagutin kung meron silang matinong isasagot doon. Opo. For the sake of argument, Yun ang tanong. Kung meron silang matinong isasagot doon, kaso nga sa palagay ninyo, may isasagot na matino. O, di ba? Magkulab na po tayo, mga boss. Yun lang pagpapatay niya sa mag-asawang Bongbong at Lisa Tsaka kay Arthur Romualdez Anong matinong maisasagot niya doon? Aber? Oo. Wala. Hindi naman niya pwedeng sabihin joke. Sabi niya nga, no joke, no joke. O, tapos na doon Trabaho ba ng isang pangalawang pangulo, spare tire ka lang, papatay mo yung pangulo mo, kumuha ka ng assassin para patayin sila. Kaya nga yan, nakakatakot mga friend. Wala rito si Sara, biglang may nangyari dyan kay Bongbong dahil kung saan pumupunta, baka putang na, wala ako alam dyan, sabi ni Sara Duterte, diba? Live ho yung utos ni Sara Duterte. Live. Magtake mo, meron siyang alam na ganong katinding papatay na ang level pumapatay ng presidente ng Pilipinas, ng bansa. Mag-asawa pa, pinapapatay niya, tsaka yung Speaker of the House. Putik yan, tibay nung na-contact ni Sara Duterte ng assassin. Kulab na tayo mga friend. Kung may kilala ka ng ganyang kalupit na mga assassin, hindi ka basta-basta halimaw. Nakakapag-utos ka, nagbilin ako. Pag nayari ako, yariin mo rin sila. Putang ina, ganun di ba? Nakakilabot ho talaga. Mga His Excellency, galaw-galaw. Joselito, mabait, shout out. Librado de Bico, Blessed Sunday morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Maraming zombie pala dyan sa Australia. Speaking Bisaya po Ramon Ponce de Leon, shout out. Ano ba mga naging problema ng BP's office? Pagnanakaw ng CIF, pagbayad ng 250k per day sa safe houses, project niya ghost student na DepEd, maraming paring tanga at bobo na Pilipino kahit sa ibang bansa, budol na naman. Yun nga. Takin mo yan, paano ipaliliwanag yan? Mary Lebron, shout out. Hi sir, live ba to? Hindi ako nagla-live, Mary Lebron, puro vlog lang. Kasi pag nag-live ako, noon dati, papasok yung mga tanga, marami, mahirapan ako, ayokong pumatol sa tanga Nagla-live ako ng panahon nito si Mang Husin, yung si Kabayo na nagsasabing kapatid niya raw si Bongbong. Nagla-live po ako noon. Oo. Ang dami pumapasok na bobo na mga sumasampalataya nga dito sa kapatid daw ni Bongbong. Oo. Na may sira sa tuktok, no? Yung namimigay ng bigas daw. Joke yan, pati nga si si Bong Revilla, nagago nun. Pinadala ni Mang Jose ng 8 toneladang kalabasa yata doon sa Cavite, ba? Pinasalamatan ng todo. Believe daw sila doon. Pati yata yung Jolo. Joke yan, magrally din mga totoo na buhaya kasi wag daw silang itulad sa mga taong gobyerno dahil mas makapal daw ang mukha ng tao gobyerno. Mary Lebron, lumipat na pala
ang Office of the Vice President sa Australia. Si Sara Duterte na pala ang Vice President ng Australia. Tawa ni Diced. Shout out Diced. Bokchoy Lokchoy, shout out. Dutae. Sayang binabayad ng mga tax money. Ang kapal. Crisus, shout out. Sara, boba talaga. Ayan. Michelle Edwin, my friend Mike, shout out Nasa labas po ako ng bayan natin. Nahihiya ako sa mga nangyaya. Buti nga nandiyan ka sa labas, pero yun nga nakakahiya, ano? Pero tignan mo naman yung mga iba dyan, Mike. Pinagmamalaki pa nila. Andyan din sa labas ng bayan. Gaano ka katatanga yung mga nandiyan yan? Elizabeth Iscario. Good evening po, Karox. Nakakagigil itong ginagawa ni Sara na ito. Kailan kaya matatauhan ng mga Pinoy na ito na panay sigaw ng mga kabuwang sa mga tao dyan sa Australia? Anong klaseng vice presidente ito? Di na niya trabaho yung ginagawa niya ito. Dapat na talagang sipain na yan sa ating bansa. At demonyo yan lahi nila. Magkano kaya ang ibinabayad dyan? Iba talaga naggagawa ng pera si Rox. Sobrang dami ng nakakulimbat nito. Kaya todo ubos-ubos para ipambayad sa mga tangang Pinoy na naniniwala sa lahi ng demonyo Duterte. Hay, ang dami talagang mga bobong Pinoy at ubod ng tatanga. Lumayas na sana sila sa ating bansa at para manahimik ng Pinas. Galit na galit ka naman, Elizabeth. Elizabeth Sulito. Sir Rox, huwag nyo na uling i-vlog yan si Sara na yan at nasisira ang araw ko sa boses na ito, buwisit. Ang mga pinagsasabi nito, ang sarap silaban ng buhay. So, ito. Federico Mandak, shout out. Ay second demotion, gaya ng tatay niya. Di ko rin pinapanood mga dakdak ni Sara. Sayang oras ko dyan. Ma-high blood ka lang. Sorry. Hindi na. Yung pa naman sana ulit isasalang ko, putik. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Alam lang po natin na nakikinabang ang mga umaatin sa mga rallies ni Inday Sayad. O talaga lang na may sayad din ang mga sumasama dyan. Yun, hindi palagi ko, hindi naman sila ganun katanga para sumama sa tanga na walang pakinabang. At ginagawa na din ang style ng ama niya na mukha at amoy durian. Nagkukwento na lang ng kayabangan nila at binobola ang mga tao. Tama nga po kayo. Para nga lang po nagro-roll call sa klase. Ang dami po nilang talagang nakurakot nung panahon ni Sugar, kundi trilyon ay baka kwadrilyon ang nakurakot ng mga yan. Hindi natin alam kung saan napunta yung inutang ng ama ng inutil na doble na inutang ng lahat ng mga presidente ng buong Pilipinas. Di ba sabi ko nga? Mula yung inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang panahon ni Pinoy, pagsama-samahin mo pa yan. Isang termino lang nitong halimaw. Tapos nagrereklamo pa yung anak. Panoorin niyo kay Atty. Claire, nakakatuwa. Nakakatuwa. Hindi pinapalagpas ni Atty. Claire itong presidente ng impyerno nato eh. Elizabeth Iscario ulit ito. Dapat lang maimpis na ito si Sara. Sir Rox, di niya bagay manungkulan at nakakasuka na ang mga ugali mga Duterte nito. Yan ang pinakamalas na nangyari sa ating bansa na maging presidente itong si Digong at naging vice itong si Sara. Salot sila sa mundong ito, lalo na at Pinoy sila. Buwisi talaga sa buhay natin ang lahi nito. Sana gumawa ng paraan ng Panginoon na mawala na sila sa mundong ito. Hay, galit na galit si Elizabeth. Matutuwa sa mga putang ina mo. Ramon Valencia, putik yan, bossing. Tumasa naman ng bibig. At nakairita pa yung mga zombies na nauuto niya. Hindi yata sila nanonood ng balita kaya nagpapauto ang mga putik. May bayad yan, Ramon, malamang. Ay, dito rin J. Sopo. May bayad mga yan. Ito mo? Liban lang sa talagang diehard. Sabi ni Atty. Kapunan, may nag-o-organize talaga sa mga rally, iba't ibang bansa para kampanya na rin ni Sara. Wala namang paki ang mga zombies kasi zombies sila. Ito zombies mga putang mga yan.
Bernadette Herrera, shout out. Sabi niya, sayad talaga kung ano-anong pinagsasabi. O, pero pinagsasabi si sayad eh. Lau Villegas, shout out. BP ba yan? Bakit puro negative na lang ang ating gobyerno? Alang sense, absent ka na naman sa klase. Yun nga eh. Kapal ang mukha, sobrang kapal. Chipista Binao. Gandang gabi po kuya sa mga kawaryos. Naku po, ano bang dami pa rin zombies kahit saang nagkalat. Kahit po sa Adelaide, marami rin mga zombies daw na may mga pinag-aral pa raw sila. Pinag-aral pa raw sila, di ko alam kung maawa ba o sa kanila o matutuwa sa kanila. Chupista ulit. Grabe, sarap batuhin ng bulok na kamatis. Glenda Deo, shout out. Nakakalungkot na maraming pro EGK. Di ni iisip na wala na sana naman ang mga addict at pusher. Ipulang droga, wala sanang namatay. Ano to? Glenda Deo. Ang madugong tukhang, kaya kasalanan ng mga drug lord, supplier at protector para di bagay sa kanya ang magpasalamat sa Diyos, knowing na minamak nila ang Diyos. Ay nako, sana matauhan ng mga DDS na let's pray for it. O, di ba? Wala yun, natutauhan yung mga tanga na nga yan eh. Wala ako kasi. Walang pag-aamutan talaga tanga, mas isang mundo eh. K54254, shout out. Tawa-tawa oh. Hi Tyrox, yung BP natin ay talagang pampataas ng BP. Tawa na. Yung BP natin talagang pampataas ng BP. Totoo yan, naka. Kamalas-malasan ng kasaysayan ng Pilipinas ay nag-iisa yata yan. Walang kaparis yan, puta na. Walang sinabi si Atty. Lenny Robredo dyan sa hype na yan. Sumagot si Trey J. Ay nako, don't put Sarah's character into your emotion. Tataas ang BP mo. Basta ang gawin natin, sabihan na ang mga kamag-anak natin na wag pabudol sa mga babaeng yan. Tignan mo mangyayari kapag nabudol ka, magiging katulad ka na ritong mga taong tatawanan pa ang mga sinasabi ni Sarah sa rally. Mga sira, mga ganyan na talaga. O tayo na. Susan De La Cruz, shout out. Good day, Karox, at sa mga ka-warriors. Napanood ko yung vlog ni yung ilang vloggers na topic nila yung Australia. Meron talagang community doon na ayaw sila tanggapin. Kaso, na late ng pag-oppose kaya nakapasok sila. Ganun. Chupista ulit oh. Ang ombudsman kaya minamadaling kasuhan si Sara Pusit ay para magawa ng paraan hindi makasuhan ng presidente ng impyerno. Hoy Sara, marami ding reklamo sa iyo. Una, ipaliwanag mo muna yung CF mo at ang iba pang mga kaso mo. At iba pang mga aso mo bago ka magdadaldal dyan. Wala, para ka lang nagtuturo ng mga kinder putik. Walang kakwenta-kwenta ang mga pinagsasabi. Totoo yan, Chupista. Nanginang yan. Kapal nga ng muka. Pinagmalaki pa yung tatay niya, manyak, di ba? Butay naman yan. Susan De La Cruz, oh. Meron pa nagsalita Filipino community sa Australia. Ayaw daw talaga nila kasi magugulo lang sila doon, katulad na nangyari sa Dahig. Nababoy na nila yung lugar. O, di ba? Susan ulit. Nakakatawa nga lalo yung mga vlog ni Nyolo about sa Duterte. Totoo. Ay, gustong-gusto ng asawa ko yan, si Nyolo. O, tawa siya ng tawa dyan. Lalo na yung mga pinapakita ni Nyolo na mga pagmumukha ng mga baka. Jopilm, shout out. Sa totoo lang, napakaswerte pa rin talaga ni Gongs D. Canor. Mantakin mo mga kaso niya sa sangkatauhan ay sobrang karumal-dumal, pero ang trato pa rin sa kanya sa kulungan niya ay sa Dahig ay isang presidente pa rin. Diyos ko po, may gana pa siyang magreklamo sa lagay niya yan. Sa totoo lang, dapat pa siyang magpasalamat na binigyan pa siya ng Diyos ng pagkakataon na maituwid ang lahat ng mga kamalian at kawalangyaan niya. Sana nga, Joe Films. Pero patatakasin pa. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out.
Eman Escalona, shout out Sabi ni Prince Sherby, no? Jesus Mariosep, mahabagin langit po, Sir Rox. Aba, talaga naman po itong Satanasium Impactum. Demonium. Yan, Latin ba yan? Nayawa na ito, talaga pong di na kinabog na baka po siya biglang tamaan ng kidlat sa patuloy ni paggamit ng pagtawag po sa Diyos. Ano po? Totoo. At pati naman po yung mga kampon ng kadiliman, Sir Rox, grabe po talaga ang pagsamba at pagyuko sa Panginoon po nilang si Satanasya. Taon-taon. Sir Rox, siguro po maiikot mo po ang buong planeta, pero talaga pong nag-iisa at wala ka pong makikitang kakaibang nilalang na itutulad po nito. Wala. Na siguro po isinuka ng bulkan. Kamalas-malasan po, Sir Rox, sa Pilipinas po ibinulwak ng itim na tadhana. Aba, maski po siguro yung pinakamakapal na platada ng semento, o kahit pa yung pinakamakapal pong swela sa sapatos, aba, Sir Rox, talaga pong walang panama sa kanya at wala na po talagang kakapal pa sa patigasan po ng pagmumuka. Ano po, Sir Rox? Wala na. Kababaeng tao, Sir Rox, dumagdag pa si Maharluka. Talagang perfect tandem po sila, Sir Rox, parehong lukaret at kailangan na po sila madala na po agad pareho sa mental facilities. Kung ako lang po nandyan po sa rally na yan, ito na. Baka, Sir Rox, mabasibas ko ng sinelas at nalamutan ko na po ng asin ang mga muso niyang mga pinutukan ng lintik na yan. Wala ka nga dyan Pero malay mo, pupunta kayo yata sa Amerika, hihingi ng permit kay Trump. Tangin na kayo. Para mag-rally dyan. Don't say bad words sa Tia Delica. Baka pumunta dyan yung hype na yan. Ano pakinamin sa tatay mong panot, aber, kung talagang dakila kang anak, pusa kang susuko sa ICC at samahan mo itatay mo ulikba doon sa loob. Ano po, di ba totoo naman? Tantanan mo mga panggagago sa mga inutil at mangmang mong kababayan na patuloy mong inuuto ng mga salita mong akala mo naman, totoo. Di ko alam bakit patuloy ka pa talagang nakapagkalat ng lagim. Nayawa ka. Pera. Mas malaki gastos nila dyan. Dollar dyan. Umuwi ka na at magtrabaho ka. Harapin mo ang mga kaso mong sandamakmak at dito ka magpaliwanag ng mga palusot mong bulok. Pinapaigot mong mabuti ang hustisya. Bugak. Mainit ang ulo. Dapat mong harapin ang taong bayan at patuloy mong minamanipula. Tandaan mo, kahit anong dami ng kwartang ninakaw mo, isusuka mo din lahat yan, pabalik. Nayawa ka. Di ka na kinikilabutan. Yan ang itinuturo mo at pinakakain mo sa mga anak mo. Ang maging pusakal, natulisan at pagnanakaw sa kaban ng bayan at pagiging abusado sa kapangyarihan. Okay lang. Wala akong masasabi kasi sa'yo, Madam Topak. Ikaw na talaga ang kilabot ng mga halang ang kaluluwa at nabubuhay sa kumpas ng itim na libro ni Satanas. Dapat lang talaga magsama-sama kayong niyang si Maharluka sa impyerno, mga buwisit, leche, inam, ita ulo, Tia Deli. Kaya po, Tia Deli ka, uminom ka ng losartan. Malumeho, shout out. Yan lang ang trabaho niya, mag-rally at pasamain ang bansang Pilipinas. Nakakahiya siya at sayang ang pasahod sa kanya. Walang ambag sa bayan. Sinabi mo pa, Malu, kapal nga ng mukha, putang inang to. Napanood ko yung walang ginawa kundi murahin yung mga Duterte. Tawa ako ng tawa Ang lulutong. Kalatibaya, shout out, my friend. Teresita Guzman, shout out. Shirley Jaser, shout out. Sumasama pakiramdam ko, Karox, pag naririnig ko boses ng tao na yan, pero dahil sa'yo, tinitiis ko na lang. Mukha naman. No.
Tinitiis ko na lang pakinggan niyang walang kakwenta-kwentang speech ng BP ng Pilipinas. At sinong Diyos ba ang binabanggit niya? Yung nasa lupa o nasa langit? Maraming Diyos to. Marami siyang Lord. Drug Lord, Gambling Lord. Tanginang. Librado na Dubico, sumagot. Same here, Kawario. Sumabalik na sikmura ako. Ito, si Ellen de la Peña Mulani. Welcome to the club, ha? Ellen de la Peña Mulani. Sabi niya, ikaw ang aswang, paulit-ulit ang mga pinaggagawa mo dyan sa magaling nagkakalat ng iyong mga lagim. Who cares about you? Mayabang ka, wala kang pakinabang, anay ka lang ng bansang Pilipinas. Brainless, the queen of Oplan Tukhang. Just go home and fix your cases here in the Philippines. Hindi na yun uwi, hype na yan. JXS Kus, shout out. Mga tanga talaga Pilipino sa Australia, mga baliw. Hate ulo. Ito, mundo cheng, oh. Nako, pre. Sabit pala si Bato sa mga pagkawala ng mga 34 sa bungero dahil nangyari ang mga yan, si Bato pa rin ang chief of police, sabi ni Gretchen Barreto, na best friend noon ni Atong. Ang ngayon wala na sila ni Atong. Kumanta na si Barreto, sabit din ito si Atong, ang friend din ni Digong. Todo tanggi si Bato, bago na naman kaso ni Bato. Totoo ba yan, friend? 3J Show po. Si Rox, alam mo si Sara, wala nang pag-asa yan. Talagang wala nang alam pagpatakbo ng bansa. Puro na lang siya hingi ng pera sa gobyerno para pang gastos niya sa sarili niyang agenda. Yung mga DDS naman, tuwang-tuwa pa. Puro nonsense ang mga pinagsasabi tungkol sa love affair ng kanyang equally evil father. Nagpapasalamat sa Diyos. Sabi niya siya ang presidente ng hell. Di na ma-reconcile ni Sara ang katotohanan at ang kanyang delusion. Sabagay, delusion na nga siya. Delusional nga siya. Kaya wala na sa realidad ang kanyang senses. Totoo, baliw nga eh. Hindi lang naman tayo nagsasabing baliw yan. Puro baliw sila. Lahat sila baliw. Nakita mo magsalita yung mga puta. Si Harry Roque, o to. 3J Show ulit, no. Sa bagay si Rox, may katwiran namang magalit si Sara sa mga girlfriend ni Digong. Kasi, kahati pa nila sa kayamanan. Di pa rin natin masasabing super tapang si Sara. Kasi, di niya masabing kabit si Hanilet at yung girlfriend. Paano yan makakukumpetensya na pala si Kitty Duterte sa gandahan at sa datong? Kaya, maganda ba si Kitty Duterte? Wala namang kinaganda. Puro ritoke. Sus Mariosep. Ganda ping kapitbahay namin dito eh. Oo. Kung walang pera yan, di mo kang tindera ng tilapia sa palengke yan, si Kitty Duterte na yan. Kayo naman. Alam nyo, magaling ang mata ko sa magaganda eh. Totoo lang. Tuloy natin to kay 3J Show. Kaya tama yung sinabi ni Harry Roque na ang kasamaan laban sa kadiliman. Sila mga kasamaan nila Duterte laban sa kadiliman ng mga eskabeche. May eskabeche ka pang alam, ha? Andres Baltasar, shout out, ha? Ang may kasalanan kaya matapang ang hiya ni Sara sa paninira kay BBM ay si BBM mismo. Bakit di niya supilin si Sara Lustay? Sang-ayon ako sa iyo dyan, Andres Baltasar. Erlinda si Diego, shout out. Good morning po, Xerox, new subscriber po. Salamat Erlinda. Welcome to the club. 3J Sob, sumagot to. Welcome to the Rox World. Dito masaya, nakakainis, nakakagigil, pero sweet naman ang mga tao dito. Diba? Tsaka yun nga, you're in good, bawal tanga rito, Erlinda sa Diego, kala mo. Hindi namin pinapatulan ng tanga. Rafael Marcos, shout out. Mga panatiko, nito tae, na ang mga utak ay nasa talampakan.
Mundo Cheng ulit, oh. Pre, dapat din imbestigahan itong si Bato kung papaanong nagkaroon ng mamahaling bahay yan na daang milyon ang halaga. At kapitbahay pa sila ni Isko Moreno at may mga lupa pa sa Davao. Sarilo na lang 350 million ang halaga. Patik Philip at ang marka. Paano niya ma-afford ang lahat ng mga yan? Nasandal sa droga tulad ng amo niya. Diba? Totoo. Lisa Cruz, shout out. Yung mga blind followers, anong ginagawa nila? Sumasampalataya sa nagpahirap sa Pilipinas, pero todo suporta. Kaya mga blind nga, mga siraulo, mga gago, mga demonyo, kakampon. Kasi alam mo sila, alam nilang magiging presidente si Sara by hook or by crook. Sa impyerno nga lang, paano pag namatay sila, baka hindi sila intindi ni Sara sa impyerno. Putang ng mga yan. Lisa Cruz ulit, oh. Kanino ba kayo nagdadasal? Budol pa more. Oh. Lisa Cruz ulit. Maraming pera siguro involved dyan. Sinabi mo pa, Lisa. Lisa Cruz ulit, oh. Andiyan ka para mambudol at para mamasyal. Nagtatrabaho sila dyan dahil wala kayong ginawa ng tatay mo para magkaroon ng trabaho, mga kababayan mo niloloko mo, di ba? Kapal nga ng mukha. Wilfredo Contreras, shout out. Ayokong sabihin bobo talaga si Sara Duterte. Bakit ko nasabi? Imagine, kulang siya sa info. Pumunta siya dyan sa Australia. Hindi niya ba alam na magkaaway ang China at Australia? Alam ng Australia na pro-China silang bugok mag-isip. Ayun. Kaya nga wala kang magawa dyan, Wilfredo. Talagang mga tanga na talaga yan. Mga tanga na mga yan. Lito Di Torres, shout out. Halatang plastic, pasasalamat sa Australian Police Tagalog, bobo nga. 3J show po. Xerox, kaya pala ang lakas ng loob ni Sara na mag-around the world at di alintana ang gastos. Tama sinabi ni Dilima, ang China ang gumagastos. Tignan mo si Sara, parang walang problema kung nasa rally. Ang projection niya normal lang, walang kasong kinakaharap. Palagay ko nga, ang China ang backup niya para siya ang magiging next president ng Pilipinas. At China ang makikinabang. Pag naging presidente yan, Sara na yan. Tuloy ang ligaya sa China. Hindi mangyayari yan, friend. Mag-aalsa ng tao putok na nga, sabi ko nga sa'yo, di ba? Yung magsisindi na lang ng mitya, ang kailangan. Mahabagin, mga kaparian, panahon na siguro para tayo gumalaw, mga kaparian. Kaya mo na yung mga pastor-pasturan dyan, putang. Pastor-pasturan, ang putang ina nyo, kampi kayo sa mga demonyo, mga indot kayo. Papamura ka talaga shout out. Villanueva. JJ Show pala ito. Kaya pala ito si Kimo. Nung nasa Malaysia sila, sabi ni Sara, Aimee daw sa 2020. Sara Aimee daw sa 2028 kasi nga planado na ng China. Nakakatakot talaga ito, pero ang USA naman, di naman yan lingid sa kanila. At hindi naman yan papayagan ng US dahil nakataya rin ang self-interest ng US. I think BBM is in contact with the US para sa ganitong scheme ng China. Natural. May mga intelligence mga yan. Pwede. Billy Bona, shout out Maraming tangahanga ang Dikwatera Karox. Bilyon Kawera. Okay. Marilo Pabianak, shout out Good day po tayo sa mga ka-warriors. Grabe talaga. Grabe. Tila na talaga sila zombie mga kinikilos nila. Hindi na yata sila nakikialam sa kalagayan ng ating bansa at ang kinakaharap ng impeachment ni Sara. Wala nga po tayong dahilan para mawiling makinig. Kasi plastic magsalita, pretending na
malumanay at mabait kuno. Ay, iba talaga. Maningil ang Panginoon sa Panginoon sa maling pagkuha nila ng pera ng bayan. Kaya ngayon, mauubos din ang dami ng babayaran nilang abogado para ipagtanggol ang katiwalian nila. God bless as always. God bless Marilo Castro. Marilo ulit, oh. Tila mga bayaran daw po yan, may mga leader na umayos para sa araw na yan. Napakaagang pangampanya na po. Tila sure na sila sa magiging presidente. Nako po, Lord, huwag mo pong ipahintulot na mangyari yun. Totoo yan. Marilo ulit, oh. Sayang nga po, medyo late yung request ng mga human rights defender kasi nakapasok na si Inday Lustay. Totoo yan. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Mission accomplished, mga friend, ha? Ay, nako. Diyan di ba ako, shout out, ha? High blood na naman ako. Pero talagang, touch ako, mga friend. Walang mangyayari ko dito. Taong bayan. Matatapos ko itong kahayupan nitong mga to. Doon, sa EDSA. Wala akong pag-asa. Nakabalagbag ang sa Senado. Paano magkakaroon ng trial yan? Sige nga. Pumasok si Ombudsman. Magkita tayo sa Korte Suprema. Sabi ni Jesus Quidero, wala na. Dasal. Yun lang po talaga pag-asa dyan. At kailangan gumalaw. Sa lalong madaling panahon. Ang may-ari ng Republika ang kumpanyang Republika ng Pilipinas. Juan de la Cruz. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Basta kapit lang po tayo sa kanya.